Kung natatandaan mo si Mima Alicia, ang 24 na anyos na political vlogger na kilala sa kanyang matapang na mga opinyon, sa kanyang malakas na boses, at sa kanyang walang takot na pagpuna sa mga politiko. Alam mo kung gaano kasakit ang balitang lumabas noong Hulyo 17. Isang babae, 24 na taong gulang, binaril sa harap ng kanilang inuupahang bahay sa Tierra Nova Subdivision sa Caloocan City. Sa madaling araw, nang dapat ay ligtas siya. Pero narito ang bagay na nagbago ng lahat. Hindi pa isang linggo matapos ang insidente, may mga tukoy na ang pulisya. Kasi ang tunay na kwento sa likod ng pagkamatay ni Mima Alicia ay hindi lang isang kwento ng isang vlogger na binaril. Ito ay isang kwento ng isang sistema na sinusubukan, isang sistema ng hustisya na tinutukso, at isang tanong na kailangan nating sagutin bilang isang bansa. Ligtas ba ang magsalita sa Pilipinas? Balikan natin ang lahat. Kasi para maintindihan ang buong kwento, kailangan nating malaman kung sino talaga si Mima Alicia. Si Alicia Mima Alicia Lipata, 24 na taong gulang. Isang political vlogger na nakatira sa Tierra Nova Subdivision sa Caloocan City. Kilala siya sa kanyang matapang na mga komento, sa kanyang malakas na boses, at sa kanyang walang takot na pagpuna sa mga politiko. Siya ay isang pro-BBM vlogger, isang taong regular na gumagawa ng mga video at live reactions tungkol sa mga issue sa bansa. Madalas niyang ipahayag ang kanyang suporta para kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., habang direkta rin niyang pinupuna ang mga prominenteng taga-suporta ng pamilya Duterte. At dahil sa kanyang matapang na pananalita, mabilis na lumaki ang kanyang mga tagasunod. Marami ang sumusuporta sa kanyang mga opinyon, pero marami rin ang nagagalit sa kanya. Pero sa likod ng kanyang kumpiyansang personalidad sa camera, mayroon siyang buhay na hindi laging nakikita ng publiko. Nakatira siya kasama ang kanyang live-in partner na si Nelby Lapang, 24 na taong gulang din. Mayroon silang buy and sell business. Mayroon silang simpleng buhay sa isang inuupahang bahay sa loob ng isang subdivision. At ayon sa kanyang mga kapwa-vlogger, si Mima ay madalas na nagsasabi na nakatanggap siya ng maraming death threats. Pero hindi na niya ito pinapansin. Para sa kanya, ang mga banta ay karaniwan na sa social media. Iniisip niya na mga salita lang iyon. Mga salita na walang katotohanan sa likod. Hindi niya alam na isang gabi may taong talagang maghihintay sa kanya. Kaya naman, noong gabi ng Hulyo 16, 2026, si Mima Alicia ay normal pa rin ang buhay. Lumabas siya kasama ang kanyang mga kaibigan. Pumunta sila sa BGC. May mga video at posts na na-upload habang nandoon sila. Para sa mga nakakakita ng kanyang posts, ito ay isang ordinaryong gabi lang. Walang senyales ng anumang panganib. Pero habang nag-i-enjoy si Mima sa BGC, may isang tao o mga tao na hindi lang nanonood ng kanyang content. Sinusubaybayan nila ang bawat lugar na pinupuntahan niya, pero hindi alam ni Mima yon. Pagkatapos ng ilang oras, nagpasya silang umuwi. Si Mima at ang kanyang live-in partner na si Nelby ay naglakbay pabalik sa North Caloocan. Tahimik ang daan. Kakaunti ang mga sasakyan. Dahil madaling araw na. Hindi nila napansin ang isang motorsiklo na sumusunod sa kanilang sasakyan. Kaya naman, nang makarating sila sa Tierra Nova Subdivision, mga 3:00 ng madaling araw, papalapit na sila sa kanilang inuupahang bahay. Bumaba si Nelby para buksan ang gate. Si Mima ay nandoon pa sa loob ng sasakyan. At sa sandaling iyon, ang motorsiklo ay mabilis na lumapit. 2 lalaki ang nakasakay. Tumigil sila malapit kay Nelby at agad nilang pinagbabaril ang mag-asawa. Narinig ng mga kapitbahay ang sunod-sunod na putok ng baril sa tahimik na bahagi ng subdivision. Nang lumabas sila, nakita nila si Mima, nakahiga sa daan, hindi na gumagalaw. Ang kanyang partner na si Nelby, sugatan, pero mulat pa rin. Agad na humingi ng tulong ang mga kapitbahay. Dinala si Nelby sa Cameron Doctors Hospital. Tinawagan ang Caloocan City Police at sa loob lang ng ilang minuto, dumating ang mga unang tumugon at nagsimulang isecure ang lugar. Pero sa umaga, nang kumalat ang balita sa social media,
marami ang hindi agad naniwala. Ayon mismo kay Melo Yap, isa sa mga kapwa-vlogger ni Mima, nakatanggap siya ng mga mensahe tungkol sa insidente mga alas 7 ng umaga. Hindi siya agad naniwala, pero habang dumadami ang parehong impormasyon, nakatanggap siya ng kopya ng initial police report. Nakasulat doon, si Mima ay natagpuang walang buhay sa daan, habang ang kanyang live-in partner ay dinala sa ospital dahil sa mga sugat na natanggap. Ilang oras pa, kinumpirma na rin ng mainstream media ang nangyari. At doon, ang pag-asa na fake news lang ang lahat ay ganap na nawala. Kaya naman mabilis na kumilos ang pulisya. Ayon sa Police Colonel Joey G. Fort, ang Chief of Police ng Caloocan City Police Station. Nagsimula agad ang investigasyon. Natuklasan nila sa crime scene 7 walang laman na .45 caliber shells at isang fired bullet. Nang suriin ang sasakyan ng biktima, natagpuan din ang isa pang fired bullet. Ang mga suspect, 2 lalaki sa isang puting motorsiklo. Ang rider ay nagsusuot ng puting helmet. Ang back rider ay nagsusuot ng pulang helmet. Parehong nagsusuot ng jeans at puting damit. At ayon sa Colonel G. Fort, si Mima, batay sa lahat ng ebidensya, ay ang tunay na target ng pag-atake. Pero narito ang bagay na nagpapakomplikado ng investigasyon. Maraming posibleng motibo. Una, ang political angle. Si Mima ay isang kilalang political vlogger. Malakas siyang kritiko ng ilang mga politiko. At ayon sa mga kapwa-vlogger niya, mayroon siyang mga lumang posts at komento na naglalaman ng mga banta laban sa kanya. Pangalawa, ang buy and sell business. Sinisiyasat ng pulisya kung may mga hindi pagkakaunawaan tungkol sa bayad, produkto o hindi natapos na kasunduan. Pangatlo, ang personal na anggulo. Lumabas din ang mga speculation tungkol sa nakaraang relasyon at posibleng personal na alitan. At ayon mismo kay Colonel G. Fort, sinabi niya sa isang live interview, "We will investigate all of that. There is also an angle we will investigate where someone is said to have filed charges against our victim. And when he sued the victim, he was also sued." Ibig sabihin, may isang tao na may legal na alitan kay Mima, at iyon ay kasama sa mga tinitingnan ng pulisya. Kaya naman ang Northern Police District ay nagtatag ng isang espesyal na grupo, ang Special Investigation Task Group Mima. Ang layunin nito, pabilisin ang investigasyon, tukuyin ang motibo at arestuhin ang mga responsable. Nagsimula silang kumuha ng CCTV footage mula sa loob at labas ng Tierra Nova Subdivision. Sinuri nila ang mga posibleng ruta ng mga suspect bago at pagkatapos ng insidente. At ayon sa mga ulat, may mga tao na nakita sa CCTV. Mga taong nagpunta ng paulit-ulit sa bahay na inuupahan ni Mima bago pa man nangyari ang pag-atake. Iyon ang nagpapakita na ito ay hindi isang random na pag-atake. Ito ay pinlano, maingat na pinlano. At ang mga taong nasa likod nito ay matagal nang nagmamasid kay Mima. Pero narito ang mas malaking larawan na kailangan nating harapin. Si Mima Alicia ay hindi ang unang vlogger na naging biktima ng karahasan sa Pilipinas. Ayon sa mga ulat, may isa pang insidente sa Mindanao, kung saan isang vlogger din ang binaril. At iyon ang nagpapaalala sa atin na ang mga political vlogger sa Pilipinas ay nagsisimulang harapin ang parehong panganib na matagal nang kinakaharap ng mga mamamahayag. Kaya naman, maraming kapwa-vlogger ni Mima ang nagsimulang magsalita, hindi lang para sa kanya, kundi para sa kanilang sarili. Marami sa kanila ay natatakot na. At ang mensahe ng ilan sa kanila ay nagpapakita ng isang malinaw na katotohanan. Ang pagiging isang political vlogger sa Pilipinas ay may kasamang panganib na hindi dapat balewalain. Ayon sa isang kapwa-vlogger, sinabi niya na ang mga vlogger ay kailangan maging maingat na ang labis na personal na pag-atake sa mga politiko ay maaaring mag-trigger ng mga mapanganib na reaksyon. Hindi ito nangangahulugang dapat tumahimik ang mga vlogger. Nangangahulugan ito na ang kalayaan sa pananalita ay may kasamang responsibilidad at sa ilang kaso
ay may kasamang panganib na kailangan nating harapin ng bukas. Kaya naman, ang mensahe ng Northern Police District sa lahat ng sangkot sa kasong ito ay malinaw. Malakas nilang kinondena ang nangyari. At sila ay determinadong hanapin ang mga responsable. Sinabi ng NPD, sila ay naghahanap ng mga kasabwat ng tunay na may kasalanan. At ang apela nila sa publiko, kung may alam kang anumang impormasyon na maaaring makatulong sa kaso, makipagtulungan sa pulisya. Kasi ang hustisya para kay Mima ay hindi lang responsibilidad ng pulisya, ito ay responsibilidad ng lahat. Maikli, matunog. Pagkatapos ay mas mahaba para bumuo ng momentum. Isang babae, 24 na taong gulang, binaril sa harap ng kanilang bahay. Hindi ito basta isang balita. Hindi ito basta isang trending topic. Hindi ito basta isang kaso na malilimutan sa susunod na linggo. Ito ay isang paalala, isang masakit, isang malupit, isang hindi dapat kalimutang paalala. Na ang kalayaan sa pananalita sa ating bansa ay hindi pa ganap na ligtas. At kung ikaw ay nagbabasa nito ngayon, marahil ikaw ay isang vlogger, isang mamamahayag, o kahit sinong Pilipinong naniniwala sa karapatang magsalita, naiintindihan kita. Ang takot na nararamdaman mo, ang pagkabigo sa nangyari, iyon ay lehitimo. Pero huwag hayaang ang takot ay maging katahimikan. Kasi ang katahimikan, iyon ang gusto ng mga taong may kasalanan. Gusto nilang tumahimik tayo. Gusto nilang matakot tayo. Gusto nilang itigil natin ang pagsasalita ng katotohanan. Huwag nating ibigay sa kanila iyon. Ang pinaka hindi karaniwang anggulo. Hindi ito isang kwento ng isang vlogger na napatay. Ito ay isang kwento ng isang sistema na sinusubukan. At isang tanong na kailangan nating sagutin bilang isang bansa. Ligtas ba ang magsalita sa Pilipinas? Si Mima Alicia ay 24 na taong gulang. Mayroon siyang buhay na naghihintay sa kanya. Mayroon siyang mga pangarap. Mayroon siyang mga taong nagmamahal sa kanya. At sa isang gabi, sa harap ng kanilang inuupahang bahay, sa Tierra Nova Subdivision sa Caloocan City, lahat ng iyon ay biglang natapos. Ngayon, ang pulisya ay may mga tukoy na. Ang investigasyon ay nagpapatuloy. At ang buong bansa ay naghihintay ng hustisya. Pero higit pa sa hustisya para kay Mima, kailangan nating itanong ang mas malaking tanong. Gaano pa karaming Mima ang kailangan nating mawala? Bago natin seryosohin ang proteksyon ng mga taong gumagamit ng kanilang boses para sabihin ang katotohanan. Gaano pa karaming buhay ang kailangan nating isakripisyo? Bago natin mapagtanto na ang kalayaan sa pananalita ay hindi lang isang karapatan sa papel, kundi isang karapatang kailangan nating ipaglaban, araw-araw, sa bawat sulok ng ating bansa. Maaari kang manalangin para sa pamilya ni Mima. Maaari kang mag-share ng kanyang kwento. Maaari kang humingi ng hustisya. Pero higit sa lahat, huwag kalimutan siya. Kasi ang pinakamakapangyarihang bagay na magagawa natin para sa mga taong tulad ni Mima ay ang tiyakin na ang kanilang pagkamatay ay hindi maging basta isang numero sa isang estadistika, kundi isang dahilan para magbago, para gumawa ng aksyon, at para tiyakin na ang susunod na Mima Alicia ay makakauwi ng ligtas sa bahay.